Hi guys, nagtataka kayo siguro kasi yung damit ko ganun pa rin yung suot. At saka ilang videos ako nakakagawa, mga 2 or 3 videos sa isang araw, ganun. Iniisa ko na siya kasi yung time ko limited lang. Kaya yung topic po natin ngayon ay paano mo mai-handle yung alaga mong pasaway. Kasi ako, danas na danas ko yan kasi nung sa unang employer ko ay yung panganay kasi ng amo ko, yung 3 years old, napakasaway as in, grabe. 1 week pa lang ako sa kanila, sinuntok niya na ako sa likod. Yun, buti na lang mahaba talaga ang pasensya ko. Tapos yun, at kailangan talaga ng haba ng pasensya kapag ganun. Kailangan kasi yung ganyang bata lumaki sa ano ba, sa ang tawag nito, sa luho or kung ano na lang ibinibigay na uulang ng uo, yung parang kulang sa disiplina, kumbaga. Yun, na ano nga ako sa alaga ko kasi umalis na ako dun, pasaway pa rin. Pero may nagbago kahit papano sa kanya. Pero yung bunso talaga napakabait, napakalambing, mana sa akin, charot. Tapos yung panganay talaga, grabe, umiiyak talaga ako nun sa kanya pag ano, pag sobra-sobra na siyang pasaway. Tapos ganun din yung amo ko, naawa nga ako minsan sa amo kong babae. Kasi walang araw na hindi talaga siya nasigaw sa alaga ko panganay. Kasi napakapasaway talaga. Lagi silang nag-aaway ng nanay niya. Tapos yung nanay niya, sinisigawan niya lang yung anak niya pag nagagalit siya. Pero never niya itong pinapalo. Pero si Sir, kumukuha talaga ng hanger yun. Pinapalo niya talaga anak niya. Kaya takot yung anak niya sa kanya kay Sir. Pero kay Ma'am hindi siya takot. Minsan nga kinasaktan niya pa yung mama niya Kaya parang ano, dapat si Ma'am napaka-strict dapat sa anak niya. Kaya ganun. Sobrang lumalaki talaga siyang pasaway. Hanggang sa umalis ako doon, parang may nagbago naman, kunti lang. Kaya good luck sa pinalitan ko talaga, sana mahaba lang ang pasensya. Tapos yun, yung may kakilala nga ako doon, yung kapitbahay ko lang na Pinay din, sinuntok niya rin yun sa likod, ganun. Parang nagalit nga siya ito ganun yung alaga mo, sabi ko nasanay na rin ako. Kaminsan alam mo ba, yung lolo-lola ng amo ko, naiyak din doon. Sobrang pasaway din, sa sobrang grabe, as in, sa lahat ng bata siguro nakikilala ko, siya ang pinakapasaway talaga, as in. May part din na mabait siya, pero pag parang tinupak, parang may temper siya, ganun. Ang pasaway niya talaga, may part talaga na umiiyak talaga ang lola, umalis sa sobrang pasaway ng alaga ko. Umalis siya, umuwi, hindi na nagluto. Alam mo naman yung matatanda, matampuhin, di ba? Yun. Kaya naawa talaga ako doon. Sobrang salamat na lang ako, mabait yung mga amo ko. Pati yung lolo-lola nila mabait din. Sa side ni Sir, sa side ni Ma'am, mababait sila. Ang problema lang talaga, yung bata, ang panganay, napakapasaway talaga. Buti nga nakaabot ako ng 3 years dun Napagod din ako, ganun. Pero yung bunso, wala akong masabi, napakabait, as in, sobra. Malambing. Ako kasi nagpalaki doon. Charot. Yun lang guys. Kailangan talaga mahaba ang pasensya nyo pag nag-alaga kayo ng baby na, lalo na pag sa Hong Kong talaga, kasi pasaway talaga yung mga bata doon. Hindi katulad dito sa atin, diba, sa Pinas na medyo medyo talagang laki talaga sa hanger o kaya palo, ganun. Sa Hong Kong kasi kailangan talaga lang, disiplinahin lang ng maayos. Yung ako kasi ko sa sa lambing na yun na nung una talagang ang hirap i-handle yung kasi hindi ako sanay. First time kong mag-handle ng bata na napakapasaway talaga, yung sinasagot-sagot ka tapos sinasaktan ka pa, ganun. Doon talaga natuto talaga ako kasi hindi ako nag-alaga sa anak ko Kaya parang yun sa akin, challenging, ganun. At least experience din yun
experience niyo na nakakapag-alaga ako ng pasaway na bata. Ganun. Doon ko rin na ano na paano mag ano sa kanya. Kaya nilalambing-lambing ko lang siya pag nagagalit siya. Yung pala, narinig ko lang sa amo kasi nakakaintindi ako ng Cantonese konti lang. Parang may ano siya, parang may temper na pag nagagalit hindi niya napipigilan, nanginginig siya. Tapos yung kapatid niya nga buntik niya na yan na na kinabahan nga ako kasi 3 lang kami sa bahay, muntik niya nang siguro kung di ko yan napagilan napatay niya yung bunso, ganun. Kaya parang pinatingnan nata yan ni na ma'am sa psychologist, ganun. Parang may yung anak nilang panganay. Kaya parang ewan ko anong tawag dun. Parang may temper na hindi niya na napipigilan, parang may ganun. Kasi kakaibang bata siya Pag nagagalit siya parang lahat ng mga gamit na may time nga yan na na lahat ng yung pinagkainan mo, duduroan niya yan. Danas ko yan dun. Pero lang, di rin ako nagagalit ng time na yun kasi nag-burn again na ako Kasi siguro kung di na ako born again, galit na galit ako na. Kasi iba pala talaga kasi pag binago ka na ni Lord, hindi mo mapapatulan yung bata. Talagang habaan mo talaga yung pasensya mo. Ganun. Kahit dinuraan niya yung pagkain ko, sige lang, gumawa ulit ako ng pagkain. Sige. Duduraan mo ilang beses to, okay lang. Tapos yun, may time din na inano niya yung pagkain niya. Ang tawag dito? Nilaglag sa mesa. As in talaga, pati tubig, yun, grabe talaga. Alam mo yung pag ibang katulong yan, siguro sinakpan niya na yung bata, ganun. Ay ako mabatang pasensya ko, kaya nga sabi ko, pinagpipray ko niyan dati. Sana yung maging katulong na ni ma'am na papalit sa akin. Sobrang haba lang ng pasensya kasi sa bata pa lang panganay, sobrang pasaway na as in. Marunong nang gumawa ng panbawa, pagdura ng laway or pag tapon ng mga pinagkainan, tapos mayroon pang lalagyan niya yung mga damitan mo ng kung ano-ano na hindi naman sa'yo, ganun. Pero lahat yun, hindi ko yan sinusumbong kay ma'am kasi nga nakikita naman nila sa CCTV minsan tumutulo lang yung luha ko, ganun. Pag pero never ko siyang sinaktan or pinatulan. Pa rin, kinikwentuhan ko lang siya ng mga kung ano-ano para naaliw ko lang siya, ganun. Kasi parang hindi siya normal na bata parang nafe-feel ko rin yun dati na parang hindi siya normal, na kailangan talaga yung aruga, ganun. Yun lang guys, sana may makuha kayong sa akin sa bata na pasaway. Di bali nang pasaway yung bata, basta mapait lang yung maging amo mo, mas okay na yun sa akin. Kasi pag mabait yung bata tapos stricto yung napakapasaway ng mga amo mo, parang hindi ka magtatagal sa trabaho nun. Tapos pagdadamutan ka pa sa pagkain or yun. Ito naman sa akin, bata lang yung pasaway, pero pagdating sa pagkain, hindi ka pagdadamutan kahit dyan kakainin mo. Tapos napakabait talaga ng amo ko. Mas gusto ko na yun, at least yung bata nahahandle mo yung amo mo, yun papasahod sa'yo dahil kailangan mabait ka dun. Sige guys, hanggang dito na lang yung video ko. Sana may makuha kayong lesson. Thank you so much.